At sinong tanga ang maniniwala dito sa pinapakalap na fake news ng mga Chinese na ang bansang Pilipinas daw ho, guys, take note, tayo daw, ang bansang Pilipinas ang nambubuli sa kanila. Really? Tayo na napakaliit na bansa, bubulihin natin ang napakalaki at napaka-powerful na bansa? Really? Sa gitna pa mismo ng season break? Paskong Pasko, tuloy-tuloy ang paninira nyo? Talaga lang ha? Walang tigil sa kakatahol. Paskong Pasko, tuloy-tuloy ang paninira. So naglabas guys ng press briefing itong si Mao-Ning na tayo daw guys ang gumagawa ng provocation sa kanila. Tayo daw guys ang nagsisimula ng trouble. Hindi ho kami nagsisimula ng trouble. Kami ho ay self-aware and more self-protective na. Not unlike nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na napakatahimik namin at tuloy-tuloy lang kayo sa ginagawa niyong kabalbalan sa bansang Pilipinas. Panoodin niyo to guys, tong video na to. Nanggigigil talaga ako dito kay Mao-Ning na to eh. China is accusing the Philippines of making provocations for months now in relation to the West Philippine Sea dispute. In a press conference on Monday, Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning says Beijing will not weaken its resolve to protect its territorial sovereignty and maritime rights and interests. According to Mao, the Philippines has been making provocations and drawing external forces into the issues. She adds that China is compelled to take necessary measures to firmly respond to the supposed provocations. However, Mao says China is ready to work with the Philippines through negotiation and consultation, adding Beijing's hope that the Philippines will stop pursuing the wrong course at once. Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo previously said he and Chinese Foreign Minister Wang Yi both noted the importance of dialogue in addressing the maritime role. President Bongbong Marcos earlier called for a paradigm shift in addressing the issue, admitting that confrontations in the disputed waters have fallen into a pattern. Beijing continues to assert its claim over almost the entire South China Sea, including the West Philippine Sea, but a 2016 tribunal ruling at The Hague effectively dismisses China's sweeping claims in favor of the Philippines. Yan, tayo daw ang nagpo-provocate sa kanila at nag-start ng gulo, making up the troubles. First of all, hindi po kami nagsisimula ng gulo dahil pinaglalaban lamang ho namin ang sariling amin. Kagaya ng sinabi ng aming Pangulong Bongbong Marcos, wala siyang ibibigay na kahit maliit na teritoryo sa ibang bansa. And ilang beses na kayong kinausap, ilang beses na kayong kinumpronta. Tapos nakikipag-usap kayo ng maayos pero iba ho ang kinikilos nyo sa nilalabas ng bibig nyo. Nung nag-usap si Pangulong Prime Minister, Xi Jinping at si Pangulong Bongbong Marcos, okay yung kanilang pag-uusap na magkakasundo ang dalawang bansa, ang dalawang mangingisda doon sa gitna ng West Philippine Sea. Pero ano yung ginawa ng China Coast Guard? Patuloy kaming wina-water cannon. Itong ating mga mangingisda, patuloy na wina-water cannon. Nilalagyan ng floating barriers at binabangga ang Philippine vessels. Iba ho ang nagiging resulta ng pakikipag-usap nila sa kinikilos. Kaya ang nangyayari, para ho kaming nakikipag-usap sa sinto-sinto. Okay sana kung parehas kayo sa Japan na isang usapan lang okay agad. 'Di ba? Meron agad end of the usapan na kung ano yung napag-usapan niyo na talaga. Kaso kayo hindi. Kung ano yung napag-usapan, hindi niyo sinusunod dito sa kinikilos niyo. Tapos ngayon sasabihin niyo kami yung nagpo-provocate. Sasabihin nyo kami yung gumagawa ng troubles. Palibasa, hindi na kayo napayagan sa ginagawa nyong panggagancho, diba, ginagawa nyong kagaguhan sa panahon ho ni Pangulong PBBM. Dahil nung panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, kahit anong gawin yung pagbawasak ng coral reef, pagtatayo ng reclamation, paglalagay ng floating barriers, pagwawater cannon sa aming mga mangingisda, ay hindi kayo pinapansin ng aming Pangulo dahil nga tinatakot nyo si Digong kasi takot sa inyo.
o di kaya meron kayong sabuatan, may nabayaran. We do not know lang, guys. So ngayon, ang ginagawa nila, dahil nasanay sila sa ginagawa nila nung panahon ni Pangulong Digong, ginagawa din nila sa termino ni Pangulong PBBM, which is si Pangulong PBBM, ang ginagawa niya, guys, ay nagre-react siya. Hindi niya pinapayagan ang ginagawang pambubuli ng China sa bansang Pilipinas. So, yun po yun. Diba? Provocating is a hugely different from becoming more protective, more self-protective, and more self-aware. Diba? Ang amin ay amin, ang inyo ay inyo. Paskong Pasko, di ba? Araw ng pagmamahalan, araw ng pagbibigayan, pero kayo, walang araw-araw sa inyo kasi araw lahat niya ng paninira. Grabe naman. Yan ho ang resulta ng ginawang kagaguhan ni former President Rodrigo Roa Duterte. Di ba? Ginawa nyo silang mas agresibo. Di ba? Talagang tigre-tigre. To the point na hindi naman kanila inaangkin nila. Nakakalungkot lang isipin na pinapalabas nila, guys, sa ibang bansa. Ito, pakita ko sa inyo isa pang video, na tayo daw ho ang nag-stir up ng trouble sa kanila. Nakakaloka. Nakita ko to sa ibang bansa, headline, na tayo daw ho ang nambubuli sa China. Imagine that. Paano natin sila bubulihin? Eh, napakaliit lang natin na bansa. Ito, guys, may ads kasi eh. Now, the Global News China state media has accused Philippines of causing trouble in the South China Sea. The comments, which were made in an editorial on Monday, stated that Philippines was spreading false information. In a remark pointed towards the US, it also stated that Philippines was bringing in extraterritorial forces to intervene. China's foreign ministry also addressed the months of standoff between the two nations in the latest address on Monday. Take a listen. 首先，中方维护自身。 Firstly, China will not weaken its resolve to protect its territorial sovereignty and maritime rights and interests. For some time, the Philippines has been making provocations on Renai Reef and other issues. They're drawing forces outside the region into those issues. China is compelled under those circumstances to take necessary measures to firmly respond to it. 通过谈判协商， The foreign ministry spokesperson added that Beijing was open to dialogue with Manila in order to address issues related to tensions in the South China Sea. Okay, nasabi na yan kanina sa video, di ba, na open daw silang na makipag-usap dito sa bansang Pilipinas. Yun na nga yung pinaka-focal point. Yun na nga yung pinaka-main point ko. Nakipag-usap na tayo sa kanila. Pero iba ho, yung binabigas sa kanilang bibig, sa kanilang ina-action. So, parang nakikipag-usap lamang ho tayo sa sinto-sinto. So, mas maganda na yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpadala siya ng paradigm, I don't know, nakalimutan ko na. Mas maganda yung kilos mismo kaysa sa pakikipag-usap. Kasi kung hindi tayo kikilos, patuloy tayong ibubuli. Tapos ngayon na nagre-react tayo pa yung pinapalabas na masama na tayo daw ho ang nambubuli sa bansa nila. Imagine that. Sino ba ang nambubuli? Sino yung totoong nambubuli? Unang-una, sinira niyo yung coral reef namin sa bansang Pilipinas. Kami pa ang nambuli? Kami pa? Tapos sino yung sinabi niyo may kasalanan? Ang bansa Pilipinas daw. Kasi yung barko ng BRP Sierra Madre ay kalawangin. Pangalawa, winaterikano nyo kami. Pangatlo, nilagyan nyo ng floating barriers. 'Di ba? Tapos binangga nyo pa ang China vessels namin. So, sino yung totoong nambubuli? Yan yung pinaka-tanong dito. Ang liit-liit na bansa namin, magpapalabas kayo ng fake news na binubuli namin kayo? Talaga lang ha? Sinong tangang maniniwala sa inyo? Kaya guys, wag nating kalilimutan tong issue na to. Kahit napakadaming sumadsad na issue, itong West Philippine Sea, wag nating kalilimutan. Dahil baka isang araw, ang sarili nating bayan ay hindi natin makita na dahil sa kanila na. Diba? Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Merry Christmas everyone and Happy New Year!